Hey guys, kung naghahanap po kayo ng gaming phone sa around 15,000 na presyo or kulang 15,000 po na presyo, I think isa po dito ang magugustuhan nyo. Naghanap lang po ako ng 5 smartphone guys na pagpipilian nyo. Unahin ko po dito sa pinakamura. Ito pong si Redmi Note 12 Turbo. Ito po guys ang Poco F5 dati. At mas lalo na pong sulit ang smartphone na ito ngayon. Dahil napakalakas pa rin po ng kanyang processor. Compare po sa ibang smartphone sa around 10,000 na presyo. Ang Snapdragon 7 Plus Gen 2 guys, tatalunin pa rin po niyang maraming bagong mga smartphone ngayon. Especially po yung mga bagong labas nila Realme, nila Samsung po sa kanila Honor. Ang nakakatuwa lang po sa may smartphone na to ay sobrang gaan po niyang gamitin. At napakaganda rin po ng kanyang display na meron 6.67 inches, AMOLED 120Hz refresh rate, at Dolby Vision HDR10 po sa display. Kaya kung nasa around 10,000 po yung budget nyo, I think maganda pong i-consider ngayon ang Redmi Note 12 Turbo. Pangalawa po si iQOO Z9. Last year lang po nilabas ang smartphone na to. At yung magiging processor po guys ang iQOO Z10 is same lang po ng iQOO Z9. Pero mas mura pa ang iQOO Z9 ngayon na nasa around 10,000 to 12,000. Depende kung saan nyo po mabibili yung smartphone na yan. Napakaganda po ng smartphone na yan kung around 10,000 nyo lang po siya makukuha. Lalo po kung gaming po ng hanap natin. Samahan pa po ng malaking 6,000 mAh battery at 80 watts po na charger. Snapdragon 7 Gen 3 po yung kanyang processor. At hindi po yung nalalayo sa performance ng Redmi Note 12 Turbo. Pero mas lamang po sa may battery si iQOO, sama po na mas magandang UI at mas magandang camera. I think pa sa may 12K po na presyo ngayon, hindi na po tayo lugi dito sa may iQOO Z9. Pangatlo, kung bitin po kayo sa may performance ng Snapdragon 7 Gen 3, magdagdag na lang po kayo ng 2,000 pesos. At makakakuha na po tayo ng Redmi Turbo 3, aka Poco F6. Snapdragon 8S Gen 3 yung kanyang processor at masyadong malakas to para sa may napakamurang presyo po niya ngayon na around 13,000 to 14,000 po ngayon. Hindi ko lang gusto yung design ng smartphone na to. Masyado po siyang boring at para bang hindi pinag-isipan ni Redmi yung magiging design po ng smartphone na yan. Pero kung performance po ang kailangan natin, mahirap na pong tapatan itong si Redmi Turbo 3 para sa may ganyang presyo po ngayon. Bukod po sa mabilis sa charger, syempre maganda rin po yung kanyang display. Kasama rin po guys ang Redmi Turbo 4 na nasa around 15,000 na lang ngayon. Same phone lang po ito guys ang Poco X7 Pro. Pero mas maganda po ang specs ng Redmi Turbo 4 dahil po sa mas malaking battery at pailaw po niya sa may likod. Kailan lang po guys is nasa kulang 20,000 yung presyo po ng Redmi Turbo 4. Pero ngayon, napakalaki na po ng binaba ng kanyang presyo. At tumabot na nga po ng kulang 15,000. Pangapat, isa pa pong sulit na smartphone sa around 15,000 na presyo is yung Realme Neo 7 SE, aka Realme GT 70. 25,000 po yung presyo guys ng Realme GT 70. Napakamahal po niya. Compare po sa may China ROM na 15,000 lang po siya. 10,000 po yung difference ng dalawang smartphone na yan. Pero yung specs po nila almost identical lang. May nakita po ako nag-review guys ng Realme GT 70 saka po ng Realme GT 7. Hindi naman daw siya overpriced. Kaso mukha yatang hindi na i-compare yung isa pang smartphone sa may smartphone po na ni Realme. Dahil pagkatingin po natin yung Poco X7 Pro, halos same performance po yan guys ng Realme GT 70. 25,000, compare nyo po sa may 15,000 lang. Tapos yung 35,000 po ng presyo ng Realme GT 7 na hindi man lang naka-Snapdragon na processor. Tapos para sa may 35,000 na presyo naman is meron pong global version din na Snapdragon 8 Elite naman. Kaya para masabi po na hindi overpriced yung Realme GT 7, ewan ko na lang kung ano ba pinaparating niya doon. Kaya mas okay na po itong si Realme Neo 7 SE, napakamura po niya. Pero same specs lang po siya ng napakamahal na Realme na yan. At panglima po guys, napakamura po kayo ng Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Dati po siyang nasa around 20,000 yung presyo niya. Pero dito po sa may China ROM na version po niya is 13,000 lang po siya. Alam ko hindi po ganun kalakasan ng processor ng Redmi na smartphone na yan. Pero sa mga naghahanap po ng mga overall na smartphone, yung pang all around, dahil napakamahal po ng global version niya na lagpas 20,000 po. Bukod sa may Snapdragon 7S Gen 3 po niya na processor, naka-Corning Gorilla Glass din po siya sa may back and front glass po niya. Naka-IP68 water and dust resistant din po. Saka 62 mAh siya battery at 200 megapixel ang main camera. Para po sa inyo guys, alin po sa mga smartphone na pinakasulit? Comment nyo na lang po sa may comment section. At lahat po ng smartphone na yan, mayroon po tayong link sa may comment section. Saka sa may description. Thanks for watching.